Hello mga kabataang makabayan! Welcome sa Araling Panlipunan with Ma'am Ivy, ang inyong digital classroom para sa mas makabuluhan at makulay na pag-aaral ng Araling Panlipunan. Handa na ba kayo? Tara na at simulan ang ating paglalakbay. Pag-aaralan natin ang nakaraan para sa mas maliwanag na kinabukasan. What's up, class? Ready na ba kayong mag-time travel? Ngayong araw, babalik tayo sa panahon ng sinaunang kabihasnan, kung saan ang mga ilog ay parang grow a garden sa totoong buhay. Tulad sa game, kailangan ng tubig, tamang lugar at diskarte para mabuhay ang tanim. Ganon din sa Tigris at Euphrates, Indus at Wanghe Rivers. Dito, nagsimula ang taniman, kalakalan at kabihasnan. Tara, alamin natin kung paano na-achieve ng ancient people ang survival level 100% sa tulong ng kalikasan. Bago tayo dumako sa ating talakayan, eto muna ang goals natin today. Ating uunawain kung paano nakipag-ugnayan ang mga sinaunang tao sa kapaligiran. Aalimin din natin kung paanong ang mga lambak ilog ay naging susi sa pag-unlad ng mga kabihasnan. At syempre, ang matuklasan ang epekto ng anyong lupa at tubig sa kabuhayan, pagkain at lungsod. Kaya naman, focus tayo. Ito ang goals natin today. Alright, basahin natin to ng sabay-sabay. Ready? Kasanayang pampagkatuto. Napatutunayan ang kahalagahan ng pakikipag-ugnayan ng mga tao sa pag-unlad ng mga kabihasnan. Mga layunin. A. Naipaliwanag ang mga kabihasnang sumibol sa lambak ilog. Tigris, Euphrates, Indus, Wanghe at Ilog Nile, at ang kahalagahan ng pakikipag-ugnayan ng mga tao sa pag-unlad ng mga ito. B. Napapahalagahan ang kahalagahan ng mga likas na yaman at kapaligiran sa pag-unlad ng mga kabihasnang sinauna. C. Nakagagawa ng simpleng diagram na nagpapakita ng kabihasnang sumibol sa lambak ilog at ang mga interaksyon ng tao at kapaligiran. Ayan, naka 4 slides na tayo mga besh. Ngayon naman, let's test kung gaano ka naka-pro sa kabihasnang lambak ilog. Sino ang bestie ng sinaunang tao? Siyempre, ang ilog. Kaya review time na, i-level up mo na yan. Okay, let's go grade 8. Quick check tayo. Narito ang tanong ngayon. Saan nga ba matatagpuan ang kabihasnang Mesopotamia? Ito ang clue. Kapag sinabing Meso, it means between. At pag sinabing Potamia, it means reverse. Kaya, ang Mesopotamia ay land between two rivers. Oo, nasa ilog Tigris at Euphrates yan mga besh. Narito naman ang ikalawang katanungan. Ano ang gamit ng ilog Nile sa kabihasnang Ehipsyo? So, let's go! Egypt era na tayo. Alam nyo ba kung walang Nile River? Parang dead rails ang ancient Egypt. No life, no progress. Pero dahil meron, naging grow a garden in real life sila. May tubig para sa tanim, may isda at crops para sa food secured, may patubig at biyahe, parang OG irrigation plus delivery system. Literal, ang Nile ang MVP ng buhay Ehipsyo. Alright class, ready na ba kayo? Tara na,
Let's dive in at level up naman ng kaalaman. Game na Besh, simulan natin to. Alright class, narito na tayo sa tama o mali activity. Babasahin ko ang mga nasa screen at sasagutin ninyo kung tama o mali ito. Are you ready? Irigasyon. Sistema ng pagdadala ng tubig sa mga sakahan. Alright, clock is ticking. 5 seconds. Let's go! The correct answer is tama. Siyempre, ginagawa ito para patubigan ang mga taniman, lalo na sa mga panahong walang ulan. Tama o mali? Kalakalan, pagpapalitan ng mga kalakal, o produkto. Time's running out. Answer now in 5, 4, 3, 2, 1. Ang tamang sagot ay tama. Yes, correct kayo mga besi. Para lang yang item trading sa Roblox. Bigay mo yung sayo at kuha ka ng gusto mo. Fair trade dapat ha? Tama o mali? Lungsod estado. Isang lungsod na may sariling pamahalaan at teritoryo. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo. Ready? Set, go! And the correct answer is tama. Legit to. Parang Minecraft server na ikaw ang mayor. May sariling rules at build mo lahat. Walang makikialam at ikaw ang bahala. Tama o mali? Pyramid. Matataas na estruktura na itinayo ng mga Ehipsyo bilang libingan ng kanilang mga hari. Better be quick, you only got 5 seconds. Ang tamang sagot ay tama. Siyempre, ano nga bang pinakasikat na estruktura ng Ehipsyo? Walang iba kundi ang Great Pyramid of Giza. Ang extra ni Haring Pharaoh, no? Libingan pa lang? Akala mo kondo na sa sky. Pero seryoso, ang galing ng arkitektura nila dito. Tama o mali? Urban planning. Ang paglalakbay ng mga tao mula sa lalawigan patungo sa lungsod. So, you've got 5 seconds to drop that answer. Ang tamang sagot ay mali. Ang kahulugan nito ay pagpaplano ng maayos na gusali, daan, trapiko at espasyo sa mga lungsod. Siyempre, hindi yan travel goal mga besh. Urban planning is more like city organizing 101. Tama o mali? Ilog Nile. Ang ilog sa Ehipto na nagsilbing pangunahing pinagkukunan ng tubig at pagkain. Timer starts now. 5 seconds on the clock. Ang tamang sagot ay tama. Yes na yes. Ilog Nile is like the OG life source ng mga Ehipsyo. Kung walang Nile, wala rin silang vibes for survival. Let's explore! Tara, alamin natin to ng mas malalim. Alright class, alam nyo ba? Hindi aksidente na sa ilog nagsimula ang kabihasnan? Walang gripo noon, pero may OG life hack ang ilog. Kaya tara na, alamin natin kung bakit naging besi ng sinaunang tao ang Tigris at Euphrates, Indus at Wangha Rivers. Ready ka na? Ating talakayin ang pakikipag-ugnayan ng tao at kapaligiran
sa pag-unlad ng mga kabihasnan na sumibol sa Lambak Ilog. Let's go back in time mga besh! Welcome sa Mesopotamia, ang OG na lugar kung saan nagsimula ang unang kabihasnan. Dito sa Fertile Crescent, hindi ka mauubusan ng tanim kasi laging may bonus na pataba galing sa pag-apaw ng ilog. Nagdulot ng masaganang produksyon ng pagkain at paglago ng pamayanan. Grabe to guys! Dahil sa matabang lupa at tubig mula sa ilog, boom! Sobrang dami ng ani. As in overflowing ang pagkain. Kaya naman, dumai rin ang mga tao at nagsimulang mabuo ang mga legit na communities. Likas yaman level unlocked. Baha ay mapaminsala, kaya't lumikha ng mga kanal at sistema ng irigasyon upang kontrolin ang tubig. Oops, pero wait lang. Hindi lahat ng tubig ay good news. Kapag sobra, lagpas baha levels na to. Kaya ang mga OG sa engineering, ang mga taga Mesopotamia, gumawa sila ng canals at irrigation para makontrol ang agos. Early version ng flood control system to mga besh. Pag-aaral sa panahon ng kalendaryong lunar upang hulaan ang daloy ng tubig. So, hanap nyo ba'y literal na weather app ng sinaunang panahon? The Mesopotamians got you. Ginamit nila ang moon phases at seasons para i-track kung kailan aapaw ang tubig. Walang gadget, pero astig ang calendar game nila. Sumamba sila sa mga Diyos ng kalangitan, hangin, tubig, at baha. Halimbawa, si Ea, Diyos ng tubig. So, imaginein mo to. Wala pa silang science, pero alam nilang nature is powerful. Kaya, they went full on spiritual. May Diyos para sa ulan, hangin, at baha. At syempre, si Ea, the OG water god. Para sa kanila, pag galit ang nature, galit ang gods. Kaya naman, dasal is life. Introducing the Indus Valley. Matabang lupa mula sa regular na pag-apaw ng ilog Indus. Wow, literal na blessed talaga ang Indus Valley. Kapag umapaw ito, boom! Lupang rich in nutrients. Ready for tanim-tanim mode. Parang nature na mismo ang nagsasabing, "Hey, here! Magtanim ka na! I got you!" Planadong lungsod tulad ng Mohenjo-daro at Harappa. May sistema ng drainage. So, grabe to mga besh! Hindi lang basta sinaunang city to. Urban planner sila before it was cool. Mohenjo-daro at Harappa? Legit na pa-drainage system. Parang version 1.0 ng modern city life. As in, may plano, may ayos, at may patubig pa. Pagbuo ng mga estrukturang panangga sa baha upang kontrolin ang tubig at panatilihin ang tuloy-tuloy na agrikultura. Siyempre, big brain moves alert. Para iwas baha at tuloy-tuloy ang ani, gumawa sila ng flood control structures. Parang OG ng climate adaptation. Kumbaga sa ngayon, sila na yung unang nag-Project NOAA bago pa uso ang technology. Pagpapahalaga sa kalikasan at pakikipag-ugnayan sa kapaligiran para sa pag-unlad ng kabihasnan. So, real talk tayo. Walang progress kung walang nature. Kaya, respeto sa mga sinaunang tao. They knew how to vibe with the environment. Hindi lang basta survival, kundi growth with nature ang peg nila. Introducing Bongchuala Chiririkangchuala, China!
The Wanghe River. Tinatawag na duyan ng kabihasnang Tsino ang paligid ng ilog Wanghe. Dito, hindi lang yan basta ilog. Yan ang literal na duyan ng isang buong kabihasnan. Kumbaga sa buhay mo, ito yung simula ng glow up. Siyempre, #Chinese Civilization Starter Pack. Loess, dilaw na banlik mula sa ilog, ay mainam para sa pagtatanim ng millet. Ang banlik ay natural na pataba sa lupa. Kaya naman, huwag maliitin ang dilaw na banlik na yan. Yan ang legit na glow-up material ng mga pananim sa China. Thanks to the Wanghe River, naging Certified Millet Farming Pro ang mga sinaunang Tsino. Yung millet, isa yung uri ng maliit at bilog na butil na ginagamit bilang pagkain ng tao at hayop. Isa ito sa pinakaunang pananim sa sinaunang kabihasnan, lalo na sa China, sa paligid ng Wanghe River. Ang ilog Wanghe or Yellow River ay nagdudulot ng matabang banlik na mainam sa pagsasaka. Pero kapag ito'y bumaha, sobrang pinsala sa mga pamayanan ang dulot nito. Dahil sa madalas at mapaminsalang pagbaha, ito ay tinawag ng mga Tsino na China's Sorrow dahil marami itong sinirang buhay, tahanan at kabuhayan. Para hindi na tuluyang manalasa ang mga pagbaha, gumawa ang mga sinaunang tao ng mga dike. Ito yung bakod sa gilid ng ilog. At ang mga kanal, ito yung daanan ng tubig. Ginagawa nila ito para maiwasan ng baha, mailipat ang tubig sa mga taniman, at mabigyan ng sapat na irigasyon ang mga sakahan. Siyempre, pag umuulan, umaapaw. Pero wait, may pa-solution si Lolo. Let's go sa kanal at dike live para flood no more. Sa sinaunang panahon, sobrang mahalaga ang ilog sa buhay ng mga tao. Tinawag nila itong ina ng ilog dahil nagbibigay ito ng tubig para sa inumin at taniman. Dito din nagmumula ang pagkain tulad ng isda. Ginagamit ito sa paglalakbay at paliligo. At dahil dito, sumasamba rin sila sa mga Diyos ng kalikasan, tulad ng Diyos ng tubig, ulan, hangin, dahil naniniwala silang ito ay nagbibigay buhay at dapat igalang. Siyempre, kung may Mother Earth, may ina ng ilog din. Respect the river, respect the vibes. Ang ilog Nile or Nile ay pinakamahalagang ilog sa sinaunang Ehipto. Tinatawag itong biyaya ng Nile dahil nagdadala ito ng tubig at banlik na nagpapabunga sa mga taniman. Nagiging masagana ang ani ng mga magsasaka at nakakatulong ito sa pag-unlad ng kabihasnan. Kung walang Nile, desyerto ang paligid ng Ehipto. Kaya ito ay tunay na biyaya. Proof na hindi lang love ang nagbibigay biyaya. Minsan, ilog Nile din. Blessed by the river, Egyptian vibes. Kapag tag-ulan, umaapaw ang ilog Nile. Sa pag-apaw nito, iniiwan nito ang banlik o yung pataba sa lupa sa paligid. At dahil dito, naging masustansya ang lupa at mas madali at masagana ang pagtatanim. Literal na flood na may benefits. Salamat sa Nile sa libreng fertilizer drop. Ang mga sinaunang tao sa Ehipto ay gumagamit ng kalendaryong lunar o batay sa buwan para malaman nila ang tamang panahon ng pagtatanim. Gumawa rin sila ng sistema ng irigasyon para madiligan ang tanim kahit walang ulan. At dahil dito, naging matagumpay silang makapagtanim ng trigo at flax. So, bago pa nauso ang Google Calendar,
Ehipto na ang master ng planting schedule. Slay na slay! Sa kabihas ng Ehipto, naniniwala ang mga tao na ang kalikasan ay may espiritu o Diyos na nagdadala ng buhay at biyaya. Isa na dito si Ra, ang Diyos ng araw. Nagbibigay ng liwanag at init na kailangan sa pagtubo ng halaman. At si Hapi, ang Diyos ng Ilog Nile, nagdadala ng tubig at pagbaha na nagpapasagana sa lupa. Ang ibig sabihin lang, para sa mga sinaunang Ehipsyano, ang kalikasan ay sagrado. Kaya naman, sila ay nagsasakripisyo at nananalangin para mapanatili ang biyaya ng araw at ilog. Siyempre, pag sinabing Ra, it means for the race. At Hapi for the waves. Sila ang OG gods ng nature power. Ang Nile ay nagsilbing puso ng kabihas ng Egyptian na nagbigay daan sa sining, agham at relihiyon. Ang ilog Nile daw ay hindi lang basta ilog. Ito ang pinakamahalagang bahagi ng buhay ng mga sinaunang taga-Ehipto. Bakit kaya? Siyempre, nariyan ang sining. Dito galing ang inspirasyon para sa mga painting at rebulto, lalo na kung tungkol sa mga kalikasan at Diyos. Ang agham, dahil sa pagbaha ng Nile, natuto silang gumawa ng kalendaryo at sistema ng irigasyon. At siyempre, ang relihiyon. Marami silang paniniwala at ritual na may kaugnayan sa ilog, tulad ng pagsamba kay Hapi, Diyos ng Nile. Kapag walang Nile, walang pag-aani. Kapag walang pagkain, wala ring sibilisasyon. Ibig sabihin, ang Nile ang nagbibigay buhay sa buong kalikasan. Alam mo ba yung kapag nature at ang tao ay nag-collab? Boom! May kabihasnan. Sa lesson na to, i-explore natin kung paano naging legit na game changer ang ugnayan ng tao at kalikasan sa pag-usbong ng mga sinaunang sibilisasyon. From ilog goals to farming hacks, ready ka na bang i-zoom in kung paano nagsimula ang lahat? Tara, dive in na! Ang mga lambak ilog ay naging sentro ng buhay ng mga sinaunang kabihasnan. Bakit lambak ilog? Kasi parang mall yan dati. Lahat nandoon. Ang food, tubig, chika, tsaka survival. Kaya ang mga ilog tulad ng Nile, Tigris at Euphrates, Wangha at Indus, sila talaga yung real MVP sa pag-usbong ng ancient civilizations. Ang mga ilog ay nagbigay ng matabang lupa para sa agrikultura at naging ruta ng transportasyon para sa kalakalan. Ang fertile rivers equals to ancient life hacks. May rice ka na, may biyahe ka pa. Literal na agrikultura plus delivery. Combo nung unang panahon. Ang mga baha ay nagdulot ng mga hamon, ngunit naging pundasyon ng agrikultura at kabuhayan. So, POV, akala mo disaster lang si flood? Pero, siya pala ang OG plant booster. Sa kabila ng mga challenges, ang baha ang nagsimula ng rich farming life noon. Resilience era na agad sina lolo't lola. Kahit nakakatakot ang baha, naging dahilan nito ng matabang lupa na kailangan sa pagtatanim. Sa pamamagitan ng teknolohiya tulad ng kanal at sistema ng irigasyon, natutunan ng mga kabihasnan na kontrolin ang tubig at magtanim ng sapat na pagkain. Kaya naman, before AI, may irrigation system na. Ancient engineers be like, oh, let's control the flood, not be controlled by it. They literally invented farm tech para hindi maubusan ng food. Ito yung survival skills on point.
Talakayin naman natin ang mga hakbang na ginawa ng mga kabihasnan. Sa Mesopotamia, maraming baha. Kaya naman, gumawa sila ng mga kanal at irigasyon para kontrolin ang tubig at mapanatili ang ani. Hindi lang basta umaasa sa tadhana. Gumawa ng kanal at irigasyon para hindi masira ang tanim. Ito yung proof na pag pinagsama-sama ang utak plus kalikasan is equals to progress. Sa Indus Valley naman, ay pagbuo ng planadong lungsod at drainage systems upang mapanatili ang kalinisan at tamang daloy ng tubig. So, bago pa nauso ang urban planning, andyan na sila. May planadong lungsod plus drainage system. Hindi lang aesthetic, kundi clean, green, and engineering queen. Sa China, ang pagbuo ng dike at kanal upang kontrolin ang mga matinding pagbaha ng Wanghe at mapanatili ang agrikultura. Sinaunang Chino, sila yung problem solver since day one. Smart sila kasi alam nilang no tubig control, no rice, no life. Sa Ehipto naman ay ang pagpapaunlad ng irigasyon at paggamit ng kalendaryong lunar upang magplano ng pagtatanim at mga ani. Ito yung lunar calendar para may planting sked. Irigasyon? Check! Baha ng Nile? Check! Walang sablay. Kaya nga sila ang OG sa organized agriculture. Dito sa pakikipag-ugnayan ng tao at kapaligiran sa pag-unlad ng mga kabihasnan, hindi lang basta nakisama sa nature. Sinaunang kabihasnan, nag-level up dyan. Sa tulong ng ilog, irigasyon at trade moves, nagtagumpay sina Mesopotamia, Indus, China at Ehipto. Yung nature, ginawang kapartner. At ang hamon, ginawang oportunidad. At ang resulta, culture unlocked, civilization leveled up. Alright class, it's time to show what we got. Di lang tayo puro nood, action time na. Panahon na para kayo naman ang gumalaw. Gamitin natin ang utak, teamwork, at creativity. Let's G, hands-on muna tayo. Narito ang pangkatang gawain. Kalakalan sa Lambak Ilog. Ngayong araw, gagawa tayo ng Venn diagram upang ipakita ang pagkakatulad at pagkakaiba ng interaksyon ng tao at kapaligiran sa apat na sinaunang kabihasnang sumibol sa mga lambak ilog. Ang Mesopotamia, Indus, Wanghe, at Ilog Nile. Isa-isip natin kung paano nila ginamit ang kalikasan para mabuhay at kung paano sila nakaambag sa pag-unlad ng kanilang kabihasnan. Ipakita natin kung gaano natin naunawaan ang ugnayan ng tao at kapaligiran sa iba't ibang kabihasnan. Sabay-sabay nating i-practice ang natutunan. Paano nagpalaganap ng teknolohiya ang mga kabihasnang ito sa kanilang mga karatig lugar? Pakinggan natin si Luna Box. Ma'am, ipinasa ng mga sinaunang kabihasnan ang teknolohiya sa pamamagitan po ng kalakalan, digmaan, at migrasyon po. Alright, very good. Ready na kayo sa pagtataya? Let's go to next slide. Alright class, good job kayo today. Natutunan natin kung paano nakaapekto ang kapaligiran sa pag-unlad ng mga sinaunang kabihasnan. Ngayon naman, silipin natin kung gaano kalalim ang inyong naunawaan. Tara, sagutan na natin ang pagtataya. Good luck!